Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan at sa lahat ng ating tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego, ang inyong makakasama sa isang oras na programang sumasa inyo tuwing araw ng Sabado sa ika-alas 11 ng umaga na sabay po nating mapapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM at 89.5 Radyo Bandera Philippines. Ang programang ito ay binubuo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Nahatid po sa atin ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw, Sabado. Ako po si Lester C. Sanayan. At ako naman po si Trilyn Lasa. Kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihayag sa atin ng BPNHS AMAS Extension o BPNHS AMAS News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Mga awit nagtipon sa Brooks Point para sa Showtime Tawag ng Tanghalan Auditions. Brooks Point Central School ipinagdiwang ang 111th founding anniversary at Grand Alumni Homecoming. Mabis si Alkalde ng Palawan nagkaisa sa quarterly meeting sa bayan ng Brooks Point. Check incentive para sa mga communal nursery ipinamahagi sa ilalim ng PCPP. MDRRMO El Nido nagsagawa ng benchmarking ng mga best practices sa Brooks Point. Palawan Ed International Kabatangan View School Incorporation nagsagawa ng experiential learning visit sa bayan ng Brooks Point. MDRRMC itinawas ang first quarter regular council meeting. Ipilan Nickel Corporation nakaloob ng MGB Memorapo Coffee Table Book sa tanggapan ni Mayor Benedito. Dating miyembro ng Sangguniang Bayan Rizal nagpahayag ng courtesy visit. Mga membro ng Child Development Workers Association nagpahayag ng formal na pagbisita. Magbabalik ang BPNHS AMAS Extension News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito para sa ating unang balita, mga awit ang tipon sa Brooks Point para sa Showtime Tawag ng Tanghalan Audition. Tungayan natin ang detalye sa balita ni BPNHS News Reporter Jennifer Gantalaw. Balitang Bayan! Masiglang pinaunlakan ng bayan ng Brooks Point ang pag-host ng Showtime Tawag ng Tanghalan Auditions ngayong Biyernes, Pebrero 6, 2026 sa Convention Center, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Sa naturang audition, ipinamalas ng mga talentadong individual ng bayan ng Brooks Point at Karatig Bayan ang kanilang talento sa pagkanta. Sa programa, binigyang aliw rin ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr., Municipal Administrator Edgar P. Lacandazo at Municipal Engineer Raul Quijano ang mga kalahok at pinasalamatan ang mga nangangasiwa mula sa ABS-CBN at Showtime sa kanilang inisyatiba na kilalanin ang mga mang-aawit ng Brooks Point. Sumalang ang mga kalahok sa Level 1 at Level 2 auditions at pinaalalahanan ng management na tatawagan lamang kung sila ay makakapasa sa susunod na yugto ng nasabing patimpalak. Mula sa BPNH AMAS Extension, ako po si Jennifer B. Gantalaw, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jennifer! At sa Balitang Pangbayan, Brooks Point Central School, ipinagdiwang ang 111th founding anniversary at Grand Alumni Homecoming. Para sa detalye, narito si BPNHS AMAS Extension News Reporter, Raimi Abuan. Balitang Bayan!
Ipinagdiwang ng Brooks Point Central School BPCS ang ika-111 founding anniversary kasabay ng Grand Alumni Homecoming 2026 nitong Sabado, Pebrero 7, 2026 na dinaluhan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito, isang proud alumnus ng Brooks Point Central School BPCS, kasama ang mga guro, mag-aaral, alumni mula sa iba't ibang batch at mga panauhing pandangal. Ang selebrasyon ay nagsilbing pagkakataon upang balikan ang mayamang kasaysayan ng paaralan at bigyang pugay ang mga individual na naging bahagi ng patuloy na paghubog sa edukasyon sa bayan. Ibinahagi ni Mayor Benedito ang kanyang pasasalamat at pagmamalaki sa pagiging bahagi ng institusyong humubog sa kanyang pagkatao at serbisyo publiko. Pinuri rin niya ang pamunuan, mga guro at kawani ng BPCS sa patuloy na dedikasyon sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at sa paghubog ng mga mag-aaral bilang responsabling mamamayan. Layunin ng selebrasyon na pagtibayin ang ugnayan ng paaralan, alumni at komunidad at magsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Binigyang diin din ni Mayor Benedito ang patuloy na suporta ng LGU Brooks Point sa mga programang pang-edukasyon para sa kinabukasan ng kabataan. Mula sa BPNH Amas Extension, ako po si Rainy A. Abuat, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rainy. Susunod, mga BCL Kali ng Palawan nagkaisa sa quarterly meeting sa bayan ng Brooks Point. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni BPNH's Amas News Reporter Prince Grecian Cabunilas. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang quarterly meeting ng Vice Mayor's League Palawan Chapter sa bayan ng Brooks Point bilang paghahanda sa nalalapit na annual convention na gaganapin sa Pebrero 5 to 6, 2026. Pinangunahan ni Honorable Cesario R. Benedito Jr., Municipal Mayor, ang courtesy lunch sa Mario Bridge, kung saan mainit nilang tinanggap ang mga Vice Mayors ng Palawan at kanilang mga staff na tinatayang umabot ng 60 kalahok, kasama sa programang Social Night at iba pang pagtitipon na nagbigay daan sa mas malalim na pagkakakilanlan at pakikipag-fellowship ng mga delegado. Layunin ng buong pagtitipon, ayon kay Mayor Benedito, na palakasin ang samahan at koordinasyon ng mga munisipyo sa Palawan, ipakita ang kultura at galing ng Brooks Point at pasiglahin ang fellowship ng mga lokal na lider habang pinapalakas ang imahe ng munisipyo bilang maaasang host ng ganitong provincial gathering. Mula sa BPNH Amas Extension, ako po si Prince Christine, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Prince. Check incentive para sa mga communal nursery ipinamahagi sa ilalim ng PCPP. Alamin natin ang buong detalye kay BPNH's Amas Extension News Reporter Jenny Sindang. Balitang Bayan. Isinagawa sa Barangay Mambalot ang paglulunsad ng Coconut Hybridization Program at Communal Nursery sa ilalim ng Philippine Coconut Authority (PCA) at Coconut Farmers and Industry Development Plan (CFIDP). Sa pakikipagtulungan ng Rizal Farmers Multipurpose Cooperative sa PCPP Option 3, inilagay sa Communal Nursery ang 21,600 OPV tall seed nuts na sown noong Disyembre 2025 upang mapalakas ang produksyon ng niyog at maisulong ang makabago at sustainableng pamamaraan sa pagtatanim. Pinangunahan ang programa ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na binigyang diin ang kahalagahan ng Coconut Hybridization Program sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at sa pagpapaunlad ng lokal na agrikultura. Ang aktibidad ay dinaluhan din ni na Municipal Agriculturist Renato A. Bacosa, Acting Division Chief 1, Engineer Arlo G. Solano, Co-op Manager Mary Grace N. Oblian, Co-op Chairman Richard Gabo na nagpahayag ng mensahe, pasasalamat at suporta. Layunin ng proyekto na mapahusay ang kapasidad ng mga magsasaka sa Barangay Mambalot, maitaguyod ang mas produktibong pagtatanim ng niyog at suportahan ang sustainableng agrikultura sa Brooks Point sa pamamagitan ng pagtutulungan ng LGU, PCA at Rizal Farmers Multipurpose Cooperative. Patuloy na isinusulong ng bayan ang pangmatagalang kaunlaran at kabuhayan ng komunidad. Mula sa BPNHS Amas Extension, ako po si Jenny B. Sindang, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jenny. Samantala, MDRRMO El Nido nasagawa ng benchmarking sa mga best practices sa Brooks Point. Narito ang ulat ni BPNHS Amas News Reporter Mikaelin Jelong. Balitang Bayan.
isinagawa ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO ng El Nido ang benchmarking visit sa bayan ng Brooks Point nitong araw ng Pebrero 5, 2026 sa New Municipal Building bilang bahagi ng kanilang inisyatiba na pag-aralan ang mga epektibong pulisya at best practices ng lokal na pamahalaan sa Disaster Risk Reduction and Management. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Katuwang si MDRRMO Engineer Mond Ryan R. Miranda ang pagtanggap sa delegasyon at ipahayag ang kahandaan ng pamahalang bayan na ibahagi ang mga estraheya, karanasan at inisyatiba ng Brooks Point. Sa Disaster Risk Reduction and Management, MDRRMO ng El Nido, layunin ng aktibidad na magsilbing gabay sa pagpapalakas ng kanilang mga programa sa disaster preparedness, response at rehabilitation. Gayon din ang pagtukoy ng mga sistemang maaaring iangkop at ipatupad sa kanilang sariling munisipyo. Binigyang diin ni Mayor Benedito na ang benchmarking ay hindi lamang pagpapalitan ng kaalaman kundi pagpapatibay rin ng ugnayan ng mga lokal na pamahalaan tungo sa mas matatag at handang mga komunidad. Ayon sa kanya, patuloy na isisulong ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang mga programang nagpapalakas sa disaster preparedness bilang bahagi ng responsibleng pamamahala at pangangalaga sa kapakanan ng bawat residente. Mula sa BPNHS Amas Extension, ako po si Mikaelin Anchilong nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mikaelin. Susunod, Palawan 8 International Kabatangan View Schools Incorporation nagsagawa ng experiential learning visit sa bayan ng Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni BPNHS Amas Extension News Reporter Jennifer Gantalang. Balitang Bayan. Isang experiential learning visit ang isinagawa ng Palawan 8 International Kabatangan View Schools INC sa pamahalaang bayan ng Brooks Point kung saan sila ay mainit na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ang aktibidad ay bahagi ng inisyatiba ng institusyon na mailapit ang mga mag-aaral sa aktwal na gawain at tungkulin ng lokal na pamahalaan. Sa isinagawang talakayan, ipinaliwanag ng mga kinatawan ng LGU ang mahahalagang gampanin ng pamahalaang bayan sa paghahati ng serbisyong panlipunan, pagpapaunlad ng komunidad at pagsusulong ng mabuting pamamahala. Binigyang diin din ni Mayor Benedito Jr. ang kahalagahan ng experiential learning sa paghuhubog ng kaalaman, disiplina at malasakit ng kabataan sa serbisyong publiko. Layunin ng experiential learning na mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa aktwal na operasyon ng lokal na pamahalaan, maunawaan ang papel ng LGU sa kaunlaran ng komunidad at mahikayat ang kabataan na maging responsableng mamamayan at mga susunod na katuwang sa patuloy na pag-unlad ng Brooks Point. Mula sa BPNHS Amas Extension, ako po si Jennifer B. Gantalaw, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jennifer. Samantala, MDRRMC, idinaos ang first quarter regular council meeting. Narito ang ulat sa atin ni BPNHS Amas News Reporter Rainy Abuat. Balitang Bayan. Pinangunahan ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang MDRRMC Chairperson ang first quarter regular meeting ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council MDRRMC na ginanap nitong Pebrero 5, 2026 sa conference room ng Office of the Municipal Mayor, New Municipal Building Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin ng pulong na patibayin ang kahandaan at koordinasyon ng lokal na pamahalaan sa usaping Disaster Risk Reduction and Management para sa taong 2026. Tinalakay sa pagpupulong ang mahalagang agenda kabilang ang programming ng Special Trust Fund para sa taong 2025, implementasyon ng O-Plan, alis panganib at tribisyon ng pulisiya sa ICDB. Kasama rin sa mga napag-usapan ang mga kahilingan para sa pagpirma ng Memorandum of Agreement MOA sa iba't ibang people's organizations na katuwang sa mga programa ng DRRM. Gayon din ang panukalang pagsasagawa ng mga pagsasanay para sa mga miyembro ng Council upang higit pang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa sakuna. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng maagap na pagpaplano, sapat na pundo at matibay na ugnayan ng lahat ng sektor upang mapanatili ang kaligtasan at katatagan ng komunidad ng Brooks Point. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ang patuloy na pagsuporta sa mga programang nakatuon sa disaster preparedness, mitigation at resiliency bilang bahagi ng pangmatagalang layunin ng munisipyo para sa isang ligtas at handang pamayanan. Mula sa BPNH Amas Extension, ako po si Rainy A. Abuat, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Rainy. Ipilan Nickel Corporation nagkaloob ng MGB Memorable Coffee Table Book sa tanggapan ni Mayor Benedito.
Sa ulat ni BPNHS, ang Mass Extension News Reporter, Friends Gretchen Cabonillas. Balitang Bayan. Personal na tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kopya ng Mines and Geosciences Bureau, MGB Mimaropa Coffee Table Book na ipinagkaloob ng Ipila Nickel Corporation sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Nitong araw ng Biyernes, Pebrero 6, 2026, sa Mayor's Office, New Municipal Building. Ang naturang aklat ay naglalaman ng mahalagang impormasyon hinggil sa yamang mineral, geoholohiya at mga programang pangkalikasan sa rehiyon ng Mimaropa. Ayon kay Mayor Cesario R. Benedito Jr., ang naturang Coffee Table Book ay isang mahalagang sanggunian makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng pamahalaang lokal hinggil sa wastong pamamahala ng likas na yaman. Pinasalamatan din niya ang Ipila Nickel Corporation at ang mga MGB Mimaropa sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan sa munisipyo. Binigyang diin ng alkalde na patuloy na isinusulong ng LGU Brooks Point ang mga programang nagtataguyod ng responsableng pagdumina, pangangalaga sa kapaligiran at balanseng kaunlaran. Ang ganitong pagkakaloob at pakikipag-ugnayan ay nagpapakita ng sama-samahang layunin para sa mas maunlad at sustainable Brooks Point. Mula sa BPNH Amas Extension, ako po si Prince Christian P. Cabonillas, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Prince. Samantala, dating membro ng Sangguniang Bayan ng Rizal, napayag ng Cortes Visit, narito ang ulat ni BPNHS Amas News Reporter Jenny Sindang. Balitang Bayan. Isang courtesy visit ang isinagawa ni dating Sangguniang Bayan member ng Bayan ng Rizal na si Babes Ocampo kasama sina Bernard Ocampo at Mick sa pamahalaang bayan ng Brooks Point kung saan sila ay magalang tinanggap ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. Ang pagbisita ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng mga lokal na leader at pagkilala sa mga programang isinusulong ng pamahalaang bayan para sa kaunlaran ng komunidad. Sa naganap na pulong, nagkaroon ng makabuluhang talakayan hinggil sa karanasan sa lokal na pamahalaan, pagpapalitan ng pananaw sa pamumuno at mga usaping may kaugnayan sa pagpapaunlad ng mga bayan sa Timog Palawan. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader upang mas mapalakas ang mga serbisyong hatid sa mamamayan ng Brooks Point. Layunin ng courtesy visit na mapanatili ang mabuting ugnayan, palalimin ang kooperasyon at magpahayag ng suporta sa mga advokasya at inisyatiba ng pamahalaan ang bayan ng Brooklyn sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Benedito na patuloy na nagsusulong ng inklusibo at sustainableng kaunlaran para sa bayan. Mula sa BPNHS Amas Extension, ako po si Jenny Bisindang, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jenny. At mga member ng Child Development Workers Association nagpahayag ng formal na pagbisita. Balitang hatid sa atin ni BPNHS Amas Extension News Reporter Micaelin Jelong. Balitang Bayan. Isinagawa ng courtesy call ng Child Development Workers Association ngayong Huwebes, Pebrero 5, 2026 sa munisipyo upang magpasalamat sa lokal na pamahalaan dahil sa itinaas na sahod ng kanilang mga miyembro. Dinaluhan ng grupo ang tanggapan ni Honor Cesario R. Benedito Jr., Municipal Mayor ng Brooks Point, kung saan personal silang binati at pinuri ni Mayor Benedito sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga at edukasyon ng mga bata sa komunidad. Sa pakikipagpulong, ipinahayag ng association ang kanilang pasasalamat sa suporta at pagkilala sa kanilang serbisyo na malaking tulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan at profesyon. Ang hakbang ng lokal na pamahalaan ay nagbigay ng dagdag na motibasyon upang mas pagbutihin pa ang kanilang trabaho sa daycare at preschool centers. Layunin nilang itaguyod ang kapakanan ng mga batang habang pinahalagahan ang pagkilala at suporta ng munisipyo sa kanilang profesyon. Mula sa BPNH Amas Extension, ako po si Micaelin M. Jelong, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Micaelin. Manatili nakatutok sa pakikinig at panonood sa ating programa. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Susunod sa ating programa, ang Talakayan ng Bayan. Ako po si Junester C. Sanayan. At ako naman po si Chirlyn Lasa. Kami pumuli ang BPNHS Amas Extension o ang BPNHS Amas Extension News Reporters na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Susunod na po sa ating programa ang Talakayang Bayan. Abangan po natin ito pagkalipas lamang po ng ilang paalala.
Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Hindi po lingid sa ating kaalaman na tuwing buwan ng Pebrero ay ipinagdiriwang natin ang National Arts Month. Kung kaya't mapalad po tayo sapagkat makakasama natin ang ating Tourism Operations Assistant, walang iba, si Sir Gerald Kaabay. Isang magandang umaga po sa inyo, Sir, at welcome po ulit dito sa aming programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang araw po sa ating lahat and mabuhay. So nalalapit na po ang ating National Arts Month. So kaya magkita-kita po tayo doon. Okay, sir. Nandito po tayo para syempre ipaalam po natin sa publiko kung ano nga po ba ang mga aktibidades na inihanda ng pamahalaang lokal para sa mga local artists dito sa bayan ng Brooks Point. Ngayong sineselebrate natin ang National Arts Month this month of February. So yun, sir, para po sa kaalaman po ng ating mga kababayan, ano ang pangkalahatang plano ng Municipal Tourism Office para sa pagdiriwang ng National Arts Month 2026 sa bayan ng Brooks Point? So actually last year pa po kami nag-conduct po ng meeting po regarding po sa atin po nalalapit na National Arts Month. So marami kaming na plano, so maraming mga changes ng mga activities, kung kaya't marami po tayo na matutuklasan po ng mga talento po dito sa atin pong mga kababayan dito sa Brooks Point. So marami po tayong mapapakita katulad na lang ng art exhibit, parody trailer competition, meron po tayong painting competition, may variety show po tayo kung saan po natin mapapakita yung mga iba't iba po nating mga dances, singing, at iba pa pong mga talento po dito sa mga bayan ng Brooks Point. Meron din po tayong laro ng lahi, kung saan magbalik tanaw po tayo sa atin pong mga... Excited, sir. Yes po. So, mga participants po tayo from different schools and organizations. And also, meron din po tayong cosplay competition, isa sa mga pinakaabangan po natin po yan. Yun siya, Yes, sir, no? Okay. bago Ganda po yan. siya ngayon. So, yun po, sana po maka-attend po tayo dito. So, isa po ito sa mga talento na mga mapapakita ng mga ating kabataan dito. Hindi lang po kabataan, pati po lahat po ng mga sa sining and kultura po dito sa bayan ng Brooks Point. Okay, sir. Dahil na-mention nyo na or nahapyawan nyo na po yung mga activities na gaganapin po para sa ating pagdiriwang ng National Arts Month 2026, gusto lang po naming malaman kailan at saan po ito gaganapin. Gaganapin po ito sa Octagon Covered Gym, Brooks Point, Palawan, dyan po sa Plaza. Okay po. Sa February 26 to 27. So, 2 days po tayo magse-celebrate ng National Arts Month natin. And then, mag-start po tayo ng 7 o'clock in the morning. Magkaroon po tayo ng motorcade. So, diretso na po hanggang gabi na po yun sa variety show. Then, sa second day, Apo. yun po. So, ayun po. Gaganapin pa rin po siya sa Octagon Covered Gym. Okay, dahil mas marami pong mas open yung spaces at mas Yes. malapit po sa bayan siya. Yes po. Naka-witness po kami before ng mga activities ng National Arts Month and we can't wait po to experience once again this year. So maraming salamat po syempre sa effort niyo po from the Municipal Tourism Office. Yan, sir. Paano po binibigyang pagkakataon ng Municipal Tourism Office ang mga local artists at cultural groups ng bayan ng Brooks Point na maipakita ang kanilang talento sa National Arts Month? So, ngayon po, pag may mga activities po yung mga iba-iba po nating mga barangay, so nag-attend po talaga ako at kami ng mga taga-tourism office na para po makita or masilip natin kung ano po yung mga talento na hindi pa po natin nakikita before. So, ini-encourage po natin na mag-join po yung bawat organization, mga schools. So, nagbibigay po kami ng mga letter, mga mechanics, mga information materials para po mapakita po nila yung kanila pong mga talento. Pangalawa po ay pinopromote po natin or pinopost po natin sa page po ng Municipal Tourism and Culture and the Arts ang ating po mga programa po about sa Arts Month natin celebration. So para po mas mapabilis po makita ng mga kababayan natin dito kung ano po ba yung pwede nilang salihan ng mga activities at maka-join naman po sila. So yun po. So yun po, sir.
alam ko po before ay kayo po ay may partner aside sa MTO, meron po ang tawag doon sir, Artist Guild of Brooks Point. Ngayong taon po ba sir ay magpa-participate pa rin po ba sila sa programang ito? Ayos po, kasama po sila sa team po ng National Arts Month Celebration. Actually, kahapon po, nagkaroon po kami ng general meeting ng Tourism Office and also the Artist Guild of Brooks Point. So, Okay po. nakikiisa po sila at talagang tumutulong po sila sa atin po para po mas mapaganda po yung atin pong event po this year. Okay, maganda yun siya sir no na parang tinipon-tipon ng Municipal Tourism Office through the Artist Guild of Brooks Point yung mga talentado at yung mga artistic individuals dito Yes. sa bayan ng Brooks Point. So can you tell us more about that sir? Ano po ba yung mga talented na hina-highlight po or ano po yung mga talents na hina-highlight ng mga taga Artist Guild of Brooks Point? Meron po ba sila mga painters, performers, ganun po ba sir? Actually, sir, ang ating pong president po ng Artist Guild of Brooks Point sa ating organization, si Mr. Ray Love Jan Arellado. Actually, nagko-compete na siya sa ibang bansa. Okay. So, marami na pong nahikayat si ating president Ray Love sa mga kabataan po natin dito ng mga bago pa lang pasimula na nagkaroon sila ng inspiration para po gumaya rin sila sa ganun po. So, Yes. meron din po tayong mga IGBP singers. Okay po. So, meron po 6 po sila. So, magpe-perform din po sila. So, actually, ngayon, marami na po. Kumbaga, nag-join na sila. Actually, sumali sila sa Sa tawag ng tanghalan okay audition. So, nakakatuwa dahil po, nag-start po sila dito sa Artist Guild of Brooks Point na hindi pa sila gaano kakilala or ngayon po talagang kahit saan andon sila. So, mga hostings, si Mr. Pilnido. So, marami na po siyang invite na mga sinasalihan po. So, yun. Pwede po ba akong sumali dyan sir? Yes, of course naman po. I mean, may mga vlogging po kaya? May mga vlogging naman din po na mga members po. Actually, nag-uumpisa pa lang din po kami. So, soon po. Try ko sumali magkakaroon. next time Yes. sir, kapag medyo maluwag-luwag Yeah. na po yung schedule. Alam ko, mas magaling ka na dyan. So, makakatulong ka po sa group at makaka-help ka po sa amin sa Thank you so much pag-vlogging. for that, sir. So, ayun po, sa aspeto po ng suporta, dito naman po tayo sa aspeto ng suporta, sir. Paano po tinutulungan ng LGU Brooks Point ang Municipal Tourism Office at ang mga artista ng bayan o yung mga local artist ng bayan sa pagpapatupad at ng mga programang pangkultura at sining? Paano po sinusuportahan nila Mayor ang mga programa po ng MTO or ng Municipal Tourism Office? Actually po, pagdating po sa suporta is napakalaki po ng support po ng atin pong local government unit of Brooks Point sa Municipal Tourism Office. Dahil po sa pondo na napakalaki po. So first time po mangyari ngayon na malaki po, nagtiwala po sila na sa event na to, nabigyan kami ng malaking pondo para po mas mapaganda po natin ang atin pong celebration ng Arts Month. So, kaya natutuwa po yung ating mga local artists po dito sa bayan ng Brooks Point dahil po nabigyan sila ng chance na mag-perform, ipakita sa kanila na sa mga tao yung mga talento na hindi pa natin nakikita before. So, yun po. And then, pangalawa, nagsusupport po ang LGU sa mga transportation, sa mga logistic po natin. Opo. And also the MIO, syempre, di ba? Yes. Support po talaga kayo sa pag-promote, pag-disseminate po ng ating mga information para po mas mapabilis po mapakita yung ating mga activities po natin na parating na Arts Month. Siyempre, sir, ako po bilang isang graduate din ng Bachelor of Arts, talaga pong malapit po sa akin yung sining, sir. Yes. Siyempre, kumbaga parang napakaganda po no, na binibigyan po ng kahalagahan ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point ang sining. Yes. Kasi syempre, kapag sabihin natin minsan, ay, Bachelor of Arts ka lang, ay, Mm. parang palaging tingin sa mga artist ay nagsasayang ng Mababang. oras, Mm. nagsasayang ng And pondo, and nabibigyan ng focus yung mga sciences, di ba? Yung mga siyensya, ganyan. So, maganda na at least by this month of February at nagiging visible din naman po yung Artist Guild of Brooks Point na naipapakita yung talent nila, and also that is not only to boast their talents po, Yes. no? That is also to encourage other local artists Yeah. na pumabilang dito at ibahagi nila yung talento nila sa iba. So, syempre, as time goes by, sir, no? Tama po ba? Yes. Na hindi pwede na kung sino po yung mga tao dyan ay sila lang din. Yes. Dapat we multiply. Yeah. So, this year, hinuhope po natin na sana mas Mas dumami po. Yes po. at mas makita yung efforts po nila
na ito po ay syempre para makilala din ng bayan ng Brooks Point when it comes to arts. Yes, totoo po yan. Actually po, nagkakaroon kami ng booth din sa Artist Guild na kung sino po yung willing na mag-join sa group namin na may mga talento na tinatago na gustong ilabas o expose natin na para po mas mapaganda po at mapasaya yung ating bayan ng Brooks Point. So, mayroon po tayong magsasign lang po kayo ng or fill up ng form ng membership para maka-join po tayo para every meeting po natin, makasama na po namin kayo. Then, maka-plan po tayo kung ano po yung next na ating mga gagawin, mga kung dance ba yan, singing, or mga ganon like that. So, gusto ko lang din po i-clarify po, sir, no, na ano po ba ang magiging kaibahan ng National Arts Month celebration ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon? Actually, malaki po yung kaibahan po ng pag-celebrate natin ngayon compare po sa last year. Actually, 2 years pa lang po tayo nag-celebrate. This is the second year? Or Yeah, third second Oh, year. So nakita natin last year kung ano po yung mga kakulangan po natin na dapat natin i-improve I-address. ngayon. So, ngayon po ay nagkakaroon tayo ng motorcade. So, isa po yun sa pinaka-highlights din po natin. Before po kasi wala po tayong ganon. Tumaga nag-start na po tayo sa venue. Yes. So, ngayon, marami na po tayong talagang change. Siyempre, katulad na sabi ko kanina, yung mga activities po natin na mga or events na ganapin ay kakaiba compare sa iba sa last year natin na nagawa. So, mas surprise po talaga kayo. Na-excite ako dun sa cosplay, ha? Parang gusto ko mag-cosplay. Parang fantasy ko po siya. Naalala ko nung high school, may mga ganyan-ganyan po kami. So, I mean, hindi lang naman sa school natin, sir, di ba? So, sa iba mga schools ay ginaganap din yung mga cosplay. So, why not apply this on a municipal level, no? Yes. Para makita natin yung mga tao sa kanilang artistic expressions when it comes to cosplaying. First time po nangyari dito sa bayan ng Brooks Point na magkaroon ng cosplay competition. And for sure, sir, tuloy-tuloy na yan sa mga susunod pang taon. Pray po natin. Yes, thank you. So, yan, sir. Bilang pagtatapos, ano po ang paanyaya ninyo sa mga mamamayan ng bayan ng Brooks Point na makiisa at makilahok sa pagdiriwang ng sining at kultura ngayong buwan ng Pebrero, especially sineselebrate po natin ang National Arts Month? Mga kababayan, inaanyayahan po ang bawat isa na makilahok at manood ng atin pong nalalapit na National Arts Month celebration para po mapakita natin o makikita natin sa kanila yung mga kung paano sila magsayaw, magkanta or lahat po ng mga talento po nila na mapapanood po natin doon. Kaya mga ka-Arts Month, punta na po tayo at makiisa at manood. So kaya kita-kits mga kasining. So yan, kita-kits mga kasining sa darating na February 26 to 27, 2026 sa Octagon Covered Court. So ayan sir, no, maraming salamat po. And of course, maraming salamat din po kay Ma'am Arlene, ang ating Municipal Tourism Officer sa patuloy na pagsuporta sa programa ng Municipal Information Office. Inyo rin pong tatandaan na nandito lang din po ang MIO na patuloy pong susuporta sa programa po ninyo. Maraming salamat po sa ulitin. Na-excite ako sa sir, no, sa National Arts Month kasi before, first time po pala yun sa nakaraan. So may mga instances na yung may kumantang tatlo, sir, tumindig talaga yung balahibo ko. No joke. So parang I can't really wait to see this year na hindi lang sila yung makikita ko alone, hindi lang sila, kundi mas marami pang iba. Kasi as we witness the editions of the Tawag ng Tanghalan dito sa Convention Center, alam natin na may mga talented pa dito sa bayan ng Brooks Point, pero hindi natin nakikita. Yes, totoo po yan. Okay, mga kasining, kita-kits po tayo sa darating na February 26 to 27, 2026 sa Octagon Covered Court. Maraming salamat po muli, sir. Salamat. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan.
mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Narito na po ang ating serbisyong bayan na hatid po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano at ng mga sangguniang bayan members. Una na po dyan, pabatid para sa lahat ng mga property owners sa Palawan. Isang mahalagang paalala para sa mga may-ari ng lupa, bahay at iba pang real property. Magbayad po ng real property tax sa tamang oras. Maaring magbayad ng buo o quarterly. May 10% discount sa maagang pagbabayad para sa taong 2026 mula January 2 hanggang March 31. At 20% discount naman para sa advance payment ng taong 2027. Paalala rin po na may surcharge at interest ang mga late payment. Para sa tamang pagbabayad, magtungo lamang po sa Municipal Treasurer's Office o Provincial Treasurer's Office. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga munisipyo. Magbayad ng maaga para makaiwas sa multa at dagdag na bayarin. Serbisyong Abiso sa Bayan. lahat ng mga mamamayan na mag-iingat sa influenza. Isang paalala sa kalusugan para sa lahat ng mga Palawenyo. Ipinapaalala ng Provincial Health Office of Palawan ang patuloy na pag-iingat laban sa influenza o trangkaso, lalo na ngayon ay pabago-bago ang panahon. Kung kayo po ay may nararamdamang lagnat, ubo, sipon o pananakit ng katawan, agad na magpatingin sa pinakamalapit na health facility. Ang maagang pagkilos at tamang kaalaman ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat ng sakit. Atin pong tatandaan na sama-sama nating pangalagaan ang kalusugan ng bawat Palawenyo. Serbisyong Bayan. Abiso para sa lahat ng mga negosyante at taxpayers ng Brooks Point. Malugod po namin ipinapabatid na simula noong January 5, 2026, maaari na po kayong mag-apply online para sa renewal o bagong aplikasyon ng inyong business at mayor's permit. Ito po ay alinsunod sa SB Resolution number 2019-221 at sa bisa ng Memorandum of Agreement na nilagdaan noong September 11, 2020 sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point at ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pakikipagtulungan syempre ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ipinapatupad po natin ang Electronic Business Permits and Licensing System o EBPLS upang mas mapadali at mas mapabilis ang proseso ng inyong aplikasyon. Maaari po kayong mag-login sa eGov.ph. Serbisyong Alamin ang Bayan. tamang impormasyon tungkol sa HIV at AIDS, paano ito napapasa, paano ito maiiwasan, at kung bakit mahalaga ang maagang pagpapasuri. Atin pong tatandaan na libre ang HIV testing at mananatiling kompidensyal ang inyong konsultasyon. Ang tamang edukasyon ay susi sa ligtas, responsable, at mas matatag na kinabukasan ng bawat Pilipino. Magpa-HIV test. Alamin ang inyong status. Kayo po ba ay may mga tanong o gusto magpa-HIV test? Message lamang po sa Municipal Health Office ng LGU Brooks Point. Serbisyong Tuwing tuwing Bayan. araw ng Miyerkules ang kadiwa ng Pangulo sa munisipyo, kung saan available na sa ating munisipyo ang mga sariwa, mura at abot kayang mga produktong gawa ng ating mga local farmers. Naging posible po ito sa pamamagitan ng ating Office of the Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Municipal Agriculturist Renato Bacosa. Matatagpuan po ito sa New Municipal Hall, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Kaya pasok mga suki at sabay-sabay po tayong mamili sa ating kadiwa ng Pangulo tuwing araw ng Miyerkules. Serbisyong Manatiling Bayan. nakatutok sa mga anunsyo at balita ng ating pamahalaan. Upang maging updated sa mga anunsyo at balita ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point, maaari lamang na i-follow ang ating official Facebook page, ang Municipal Information Office-Brooks Point o sa www.facebook.com/MIO Brooks Point. Maaari nyo rin pong mapanood ang mga nakalipas na live events, highlights at impormasyon ng Bayan para sa Lahat program sa ating official YouTube channel. Hanapin lamang po ang channel ng MIO Brooks Point o sa www.youtube.com/@MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Alam mo ba,
May mga updates na rin ng MIO Brooks Point sa TikTok. Dito mo mapapanood ang mga highlights, mahalagang impormasyon ng Bayan para sa Lahat programs, at iba't ibang segment tulad ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan. Para laging updated sa mga kaganapan ng ating bayan, i-follow lamang po sa TikTok ang @MIO Brooks Point. Serbisyong Bayan. Nakapollow ka na ba sa amin? Para laging updated sa mga kaganapan, anunsyo at serbisyo sa ating bayan, i-follow po ang ating official Instagram ng Municipal Information Office _LGU Brooks Point. O makikita nyo po ang @MIO Brooks Point. Abangan ang mga balitang bayan, paalala at mahalagang impormasyon para sa bawat mamamayan. Serbisyong Bayan. Nakafollow ka na rin po ba sa ating Twitter account na ngayon ay official lang tinatawag na X? Para sa mabilis at updated na balitang bayan, anunsyo at serbisyo, i-follow lamang po ang official X account ng Municipal Information Office _LGU Brooks Point. Updated ka dito. Serbisyong At dyan po Bayan. nagtatapos ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Sa ngalan po ng LGU Brooks Point at bumubuo ng Municipal Information Office sa pangunguna ni Municipal Information Officer Designate Mr. Dawen H. Omar, PhD, ako po ang inyong lingkod, Joshua Sariego. Mapagpalang araw po sa ating lahat at kita-kits po tayo sa susunod na araw na Sabado. Impormasyon para sa lahat. Balitang Bayan, Talakayang Bayan, at Serbisyong Bayan. Ihahatid lahat yan sa programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tumutok sa 104.5 Radyo Natin Brooks Point tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tampok ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang paaralan sa bayan.